Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyusan, ng dugo
at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos. Ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Puon ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing, Diyos ay dakila. Ang lahat po ay magsitayo. Aking mga kaibigan, alam na inyong tanan, na mula sa amang mahal. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo ng gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayong inaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inari ko kayong mga kaibigan ko sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Sa mga pilgrims po from the different parishes, provinces, or dioceses, o all the way from the other country, maligayang pagdating po sa pabasang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang isa sa napakahalaga na dapat po nating pahalagahan ay ang sakripisyo ng tao. Ang sakripisyo ng taong bumubuhay sa atin. Ang sakripisyo ng taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Bawat isa po sa atin, most especially po, ang mga nakatatanda o sabihin po natin ang mga panganay o kaya ang ating mga magulang. Lahat po dala nila sa balikat. At pagdala nila yan sa balikat, lalo na kung ikaw ay panganay, medyo mabigat ang responsibilidad. Kasi without your parents, ikaw ang magte-take over ng responsibility na sa kanila. Mahirap po yun. Lalo kung ikaw ay sabihin po natin, kailangan mong proteksyonan ang mga kapatid mo. Kaya nga nagsasakripisyo ang magulang dahil sa kanyang mahal sa buhay. Kaya kung may dala-dala tayo sa balikat, ang una natin dala, kapatid po natin. Anak po natin. Aminin po natin sa hindi, talagang babalikan natin sila. Na kaya naman talaga tayo nabubuhay ay dahil na rin po sa kanila at sa tulong ng ating Panginoon. Nakakapagod, lalo na kung lahat sila'y umaasa sa iyo. At pag ikay pagod na, wala kami sa masabihan, wala kami shares ng inyong damdamin, na supposedly responsibility ng iba, pero bakit mo inaako? Kaya nga po, generally speaking, mahirap po talaga ang may dala, nakakapagod. Pero maganda doon, kahit nakakapagod, may mga sakripisyo sa buhay, nakikita mo naman ang paglago ng iyong dinadala sa buhay. Ang paglago ng iyong mga kapatid o paglago ng iyong mga mahal sa buhay. Masarap sa isang pakiramdam ng isang magulang o kapatid na panganay nang dahil sa kanilang sakripisyo, nakikita nila ang pag-unlad ng kanilang mahal sa buhay. May mga alitan, mayroong mga hindi pagkakasunduan, pero ganun pa man, responsibility pa rin. Kaya kung may mga responsibility sa buhay at punong-puno ito, left and right, ups and down, minsan nakakapagsalita ka ng hindi maganda sa iyong mahal sa buhay. Parang sinusumbat mo, parang said na said ka na, parang wala ka nang itinira sa iyong buhay. Bakit? Kasi nga, pagod ka na. Kaya kung napapagod, magpahinga. Kasi pag di ka nagpahinga, ay maraming toxic sa paligid mo. Yung mga bagay na dapat kontrolin mo, hindi mo na makontrol. Ay kasi nga, pag ikaw ay pagod, iba-iba nang naiisip mo. Kaya minsan po sa mga may mabibigat na responsibilidad, pahinga ka naman. Igalang mo naman ang katawan mo. Kasi ang katawan mo, nangangailangan din ng pahinga. Kasi pag hindi na pagbigyan ng pangangalaga o pagpapahinga ng inyong katawan, that will cause ng pagkakasakit mo. So, lalong mabigat. Kaya sa buhay po natin bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, narinig po natin sa unang pagbasa na ang mga apostol at mga matatanda ay gumawa ng sulat dahil marami silang naririnig na hindi maganda sa mga tao katulad ni Pablo at Bernabe. Magkahiwalay po sila ng kanilang pagmimisyon. Hindi po madali ang magmisyon ng panahon nila. Talaga makakarinig ka ng mga bagay-bagay na hindi mo gusto.
Lalo na kung ikaw mismo ang nagsasakripisyo sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Kaya nga po ang isang taong nagmamahal, kakainin niya ang kanyang pride kasi ang taong nagmamahal, malawak ang kanyang pangunawa at inuunawa niya ang tao. Lalo na po yung mga kasama natin 24 oras sa loob ng tahanan. Kaya nga po kung may mga pag-aaway-away, kaya nga po kailangan magpahinga, kailangan mag-usap. At ganoon ang ginawa ng mga apostol. Nag-gathered sila nang sa ganon maibsan at mabigyan ng solusyon ang problema nang sila ay nagmimisyon, lalo na po si Bernabe at si Pablo. Pero ganun pa man, ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon. Kung si Bernabe, mga apostol, nagsakripisyo para sa pananampalataya, ibinigay ang buhay para ipamana po sa atin. Ganon din po sa ating buhay bilang isang pamilya. Ang ipamamana ng magulang, ang ipamamana ng kapatid sa kanyang mga kapatid, ay isang pamana na kailanman ay hindi matatapatan ng anumang sakripisyo na ibinigay po nila. Ganon po ang buhay po natin. Ganon ang hiwaga ng buhay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan, kailangan po talaga natin ng malawak na pang-unawa sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat kung wala po noon, lagi na lang tayo magkakagulo. Kasi kahit naman po isa ang puno ninyo, kahit isa ang pinanggalingan, may mga bagay na kung saan na hindi natin makontrol sa buhay. Kaya nga po kami mga problema, nakakabanggit na hindi tama. Pero dapat unawain, hindi yun nasukatan na pagkakaroon ng hiwa-hiwalay. Kasi may mga tao talaga na binati ma-pride ba? Bakit ba siya ma-pride? Siguro may mga pinagagalingan. Kaya kung may mga sitwasyon natin sa ating buhay, saan kaya ikaw nanggagaling? Kaya kung saan ka nanggagaling, tukuyin mo para mai-process po ng buhay po natin. Kaya sa buhay po natin, tayong una nakakakilala ng ating sarili. At tayong na nakakakilala kung sino ang ating mga kasama. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Yesus, mag-ibigan kayo. Bakit? Aalis na siya eh. Iiwan na tayo. Katulad sa pamilya, hindi naman po lahat ito, pero may maganitong pangyayari. Pag ang isang mahal natin sa buhay, especially po yung nanay, tatay o lolo at lola, tatawagin lahat ang mga anak para makita niya bago siya lumisan. At bago lumisan, may bilin. At anong sabi? Huwag kayo mag-aaway-away ha, magkakapatid kayo. Magtulungan kayo. Yun ang gusto sabihin ng ating Panginoong Jesus sa mga apostoles. Kasi nga po, pag wala na ang puno, may kanya-kanya na po yan diskarte sa buhay. At yung mga diskarte sa buhay, para mahirap nang ibalik nung nabubuhay pa yung mga puno. Kaya that's why minsan, kung mahina po ang banding ng bawat isa, there will be a time, baka minsan na lang kayo magkita. At ito ang gustong paalala sa atin ng ating Panginoon. Kahit kung saan tayo magpunta, na sinasabi nga ng ating Panginoon, hindi ko na kayo alipin, kayo'y akin ng kaibigan. Kaya ang kaibigan, tinatanggap kung ano man ang kahinaan. Kung totoo kang kaibigan. Kung totoo kang nagdilingkod. Kung totoo kang nagsasakripisyo. Tatanggapin mo lahat kasi yan ang pagmamahal. Katulad na narinig po natin na sinabi ng ating Panginoon, ang taong nagmamahal, ibibigay ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Ganong kalawak, ganong kapangyarihan ang salitang nagmula sa ating Panginoon. Ang kailangan ng bawat isa, tanggapin man kung sino ikaw at ayusin unti-unti. Kaya nga lagi sinasabi ng ating Panginoon, pag tayo nag-iibigan,
love one another, nandoon yung respeto. Nandoon na kung saan na kahit ikaw ay correct ng kaibigan mo, hindi ka nagagalit kasi alam mong nagmamalasakit sa iyo. Pero kung may kaibigan kang tinotolerate ang pagkakamali mo at patuloy mong ginagawa, there will be a time ikaw ang magsasuffer. Kaya kung may mga tao, may mga kaibigan na malalapit at totoong talagang kaibigan, ingatan niyo po yan. Bihira na po yan. Bihira na po yan sa panahon ngayon na masasabi nating tapat na kaibigan. Mabuting kaibigan. Marami tayong kaibigan. Di na nga natin minsan mabilang pero sino ba yung quality? Sino ba yung totoo? Kaya nga po minsan kung may mga pinagdadaanan, sino ba ang ating hinihingaan? Yung ating kaibigan na nakikinig sa kwento natin. Kahit ang kwento po natin ay walang saysay, walang kwenta, marunong pa rin siyang makinig. Bakit? Kilala ka ng kaibigan mo Ganon ang ating Panginoong Jesus. Ano man ang ating pagkakamali, ano man ang ating kahinaan, lumapit tayo sa Kanya, pakikinggan niya tayo. Subukan nating maging matahimik, magkaroon tayo ng intimacy, intimate relationship sa ating Panginoon. At kahit ikaw ay itakwil na kisinumang tao, pero ang Diyos, hindi Kanya itatakwil, hindi Kanya i-disown. At ito ang halaga ng ating buhay ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Walang nananais na masama ang mabuting kaibigan, kundi sinasabi niya ang totoo at tapat, sapagkat ayaw Kanya mag-suffer pagdating ng panahon. Katulad sa unang pagbasa, kinurek ang lahat. At may padala ang sulat, nagkaroon sila ng kaligayahan, nagkaroon sinasabi natin maayos sa pagsasamahan. Kaya habang bata pa na dapat i-correct, i-correct na natin. Mahirap na pong i-correct yan pagka malala na. Kaya kung sa maliit na bagay na kaya nating ayusin, we need to clear it nang sa ganon, hindi na siya lumaki. Sapagkat ang malaking problema nanggaling siya sa maliit na problema. Kaya ang isang matapat na kaibigan, ang mabuting kaibigan, kinokorek niya ang tao. Nagmamalasakit siya. Tulad na sinasabi ng ating Panginoon, hindi na kita alipin, kundi kaibigan. Kaya sa kaibigan, ang taong nagmamahal, anuman ang pagkatao niya, at alam mo ang kanyang puso, ingatan mo, katulad ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang mabuting kaibigan. At ang mabuting kaibigan na tinutukoy dito sa atin ng ating Panginoon ay ang bawat isa. Lapit ka lang sa Kanya kung nahihirapan ka. Sapagkat kung may paghihirap, may kaginhawaan. That is why sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Dahil ang palibot po natin, ang ating nasa paligid, ay punong-puno ng toxic. Kaya hanggat maaari, ito ang ating laging ugaliin. Mag-ibigan, nang sa ganon, magkaroon ng respeto sa bawat isa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayong mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaang, sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay hinihain ninyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang bayang binuklod ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulasan, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sinuman sa aking nananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamangan ng masagana, siya sa akin nagbigay ng mahal ako ng aking Ama. Sa inyo'y aking ibig nadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. At pilit ko na kayo ay magmahalan. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Kaibigan
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala ng anak mong mahal na nag-utos sa ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukan na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala yung kabutihang, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dubulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na iyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang araw na tulad ng Diyos,
Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat.